kahit zero budget sa ilalim ng pambansang budget sa susunod na taon, tiniyak ng PhilHealth na tuloy pa rin ang benepisyo ng kanilang mga miyembro. Dismayado naman ang ilan natin mga kababayan kung bakit ang PhilHealth pa ang kinaltasan ng pondo, gayong marami namang iba pang proyektong gobyerno ang pwedeng bawasan. At ayon sa PhilHealth, may higit sa 200 milyong pisong pondo ang naturang ahensya sa susunod na taon, kaya tiniyak na sasapat naman ito sa lahat ng mga miyembro. Madeline Villar Moratillo sa balita. Masama ang loob ni Mang Romy matapos mapanood ang balita na walang ibinigay na pondo ang Kongreso para sa subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation sa 2025. Hirap lang doon eh. Makakawawa nun eh. Ang dami naman proyekto na dapat kaltasan dyan, di ba? Oo. Bakit naman sa PhilHealth? Oh, may hirap pag may pinilti sa, sa hospital, kasuya. Paano kaya? Pag wala na. Pangamba niya, paano kung maubusan ng pondo ang PhilHealth? Yung sa tatay ko, kasi yung hospital yung tatay ko, hindi na kailangan naman sa labas kapag available sa loob ng hospital. Dahil sa PhilHealth? Dahil sa PhilHealth. Malaking bagay talaga ang PhilHealth. Malaking bagay. Kung tatanggalin nila yan, wala, kawawa yung mahihirap talaga. Sinay din naman nang maaksidente ang anak, hindi na sila na problema sa paggasto sa ospital. Ang pagtatanggalin nila buwan lang natin tayo mahihirap. Ano naman yung matulad namin, di ba? Pangamba ni Grace, mga mahihirap ang pinag-apektado rito. Kaya nawala ng PhilHealth sa 2025, mahihirapan lalo yung mga tao. Ganun po. So dapat po, kung nandito naman nila, walang budget, alisin na lang po yung PhilHealth siguro sa mga ibabawat sa sahod ng taong bayan. Pagtiyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa, chairperson ng board ng PhilHealth, kaya pa rin tustusan ng PhilHealth ang benepisyo ng mga miyembro kahit pa mga indirect contributors. Git ni Herbosa, ang nawala lang naman ay ang subsidiya ng gobyerno. Yung kaya-kaya mayaman ng PhilHealth, yung 80 billion na subsidy ng mga indirect. Naintindihan niyo na? So, hindi mo nawala ang budget sa PhilHealth. Wala akong mawawala ng benepisyo. Paliwanag ng opisyal, may 284 bilyong pisong pondo ang PhilHealth para sa 2025. Bukod dito, may 150 billion pesos pa na surplus ang PhilHealth mula sa 2024 budget nito. Sobra-sobra pa anya sa kailangan para mabayaran ang para sa indirect contributors. Ang subsidy anya ng gobyerno para sa indirect contributors, 5,000 piso. Kaya kung may 16 na milyong indirect members, kakayanin anya ito ng PhilHealth. Ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador na bulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para questionin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na abot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi binito ang ilang questionabling probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim anya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar, sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang mahihirap na pasyenteng walang pampagamot. Kinukwasto naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education, samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH, mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion on the education sector. So, sana po mareredy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So, sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Eh, dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador
ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad, pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito nagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ehensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi, for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the other things, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12P for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po ay nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ang ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. I'm sorry, 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Apila rin ni Senator Amy Marcos sa Pangulo na pasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kapos-ang Kita Program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondo anya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad. Kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo, yung total lang ang nandun, wala naman nakasaad ng mga proyekto. Di naman namin alam kung ano naman noon, bibigyan namin ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami, walang problema. Sa Miyerkules ngayong linggo ay ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mungkahi ni Senator Amy Marcos kung rerepasuhin ng Pangulo at magdedesisyon na ibalik sa BICAM ang budget, handa raw magtrabaho ang mga senador para baguhin ang ilang detalye, partikular na yung mga provision na kinukwestiyon ng mga mamabatas. Alex. Oo, dahil batid natin na may ilang mga senador na hindi pumirma dun sa sa Bicameral Conference Committee. So mula doon, parang questionable yung naturang inaprubahan ng BICAM. So tingnan natin, Mehan. O sige, maraming salamat sa iyo, Mehan Corbera. At huwag kalimutang mag-like and share sa mga YouTube channel. Alam palagi kayo